Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Celine Rian G. Pahayag, isang mag-aaral ng Bachelor of Elementary Education sa Negros Oriental State University, Shatan Campus. Sa video na ito, tatalakayin natin ang paksa na may pamagat na pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Layunin ng video na ito na maipaliwanag at matutukoy ng mga mag-aaral ang kahulugan, katangian at tungkulin ng wika, pagbasa at pagsulat, pati na rin ang papel at responsibilidad ng mananaliksik. Maisasagawa ng mga mag-aaral ang pagbubuod, paraphrase at direktang sipin ng teksto at mailalapat ang natutunang konsepto sa paggawa ng maikling pananaliksik. Maipapakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa wastong paggamit ng wika at etikal na pananaliksik sa pamamagitan ng mapanagutang pakikilahok sa talakayan, pagbibigay ng opinyon, at pagsunod sa tamang etika sa akademikong gawain. Narito ang overview sa paksa natin ngayon. Ang paksang ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa wika bilang mahalagang kasangkapan sa akademikong komunikasyon at pananaliksik. Sinisimulan ito sa batayang kaalaman sa wika, kabilang ang kahulugan, katangian at tungkulin ng wika sa pagpapahayag ng kaisipan at pakikipag-ugnayan. Kasunod nito ang kasanayan sa pagbasa, na binibigyang diin ang pagbasa bilang isang aktibo at may layuning proseso ng pag-unawa at pagkuha ng kahulugan mula sa teksto. Saklaw din ng paksa ang kasanayan sa pagsulat, kabilang ang kahulugan, kahalagahan at layunin nito, pati ang wastong paggamit ng pagbubuod, paraphrase at direktang sipi sa akademikong gawain. Sa huli, tinatalakay ang papel ng mananaliksik, ang mga katangian, tungkulin, at responsibilidad na dapat taglayin upang maisagawa ang pananaliksik ng may integridad, objektibidad, at etikal na pananagutan. Kaya't atin ang simulan ang ating diskusyon ngayong araw. Mga estudyante, isipin ninyo ang wika bilang tulay. Sa tulay na ito, naipapadala natin ang ating iniisip, nararamdaman, at kaalaman sa ibang tao. Halimbawa, kapag nagtanong kayo sa kaklase o nag-ulat sa guro, ginagamit ninyo ang wika upang maunawaan kayo. Ito naman ang katangian ng wika. Una, dinamikong sistema. Ito ay palaging nagbabago batay sa lipunan at teknolohiya. Kasunod ay pantao. Ito ay likas sa tao ang paggamit nito. Panlipunan, ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng relasyon sa mga tao. May estruktura, may sinusunod na balangkas sa tunog, salita at pangungusap. Arbitraryo, nakapagsunduan ng lipunan ang kahulugan ng salita. Masistemang balangkas, may grammar o sistema na sinusunod. Produktibo, kayang lumikha ng bagong salita o ideya. Nakabatay sa kultura, sumasalamin sa pamumuhay at paniniwala ng lipunan. Nagbabago at umuunlad. Ang wika ay kayang makibagay sa pagbabago ng lipunan, agham at teknolohiya. Ngayon, atin naman tatalakayin ang tungkulin ng wika. Una ay ang komunikasyon. Mga mag-aaral, ang pinakaunang tungkulin ng wika ay ang komunikasyon. Sa pamamagitan nito, na ipapasa natin ang impormasyon sa iba pang tao. Halimbawa, kapag nagtatanong kayo sa guro, nagkukwento sa kaibigan, o nagbibigay ng direksyon sa isang tao, ginagamit ninyo ang wika para magkaintindihan. So kung walang wika, mas magiging mahirap ang ating pakikipag-usap sa mga tao, gayon din ang pagtutulungan sa lipunan. Maaari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa? Very good! Gayon naman, ating tatalakayin ang edukasyon at pagkatuto. So, ginagamit natin ang wika sa loob ng silid-aralan araw-araw.
Sa pamamagitan nito, naipapaliwanag ng guro ang aralin at naipapahayag naman ng mag-aaral ang kanilang mga sagot at ideya. Halimbawa, kapag nagbabasa kayo ng libro o nakikinig sa lecture, ang wika ang nagsisilbing daan upang matuto tayo. Kaya masasabi natin na ang wika ay puso ng edukasyon. Pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Hindi lang impormasyon ang naipapahayag sa wika, kundi pati ang ating nararamdaman. Kapag masaya, nalulungkot, galit, o nag-aalala, ginagamit natin ang wika upang ipahayag ito. Halimbawa, kapag sinabi ninyong masaya ako ngayon o nahihirapan ako sa aralin, malinaw na naipapakita ang inyong damdamin at iniisip. Pang-apat, pagpapanatili at pagpapalaganap ng kultura. Ang wika ay daluyan ng kultura. Sa pamamagitan nito, naipapasa ang mga kwento ng ninuno, tradisyon, paniniwala at kaugalian. Halimbawa nito ay ang mga alamat, kasabihan at awitin ay naipapamana sa susunod na henerasyon dahil sa wika. Kung mawawala ang wika, unti-unti ring mawawala ang kultura ng isang bayan. Panglima ay ang instrumento ng panlipunang ugnayan. Ginagamit ang wika upang mapalakas ang ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Halimbawa nito, kapag nag-uusap ang magulang at anak, kapag nagtutulungan ang magkakaibigan, o kapag may pulong sa barangay, wika ang tanging ginagamit upang magkaisa at magkaunawaan ang lahat. Sa madaling salita, pinagdudugtong ng wika ang mga tao sa lipunan. Panghuli ay ang pagpapahayag ng identidad. Ang paraan ng ating pagsasalita ay nagpapakita kung sino tayo at saan tayo nagmula o nanggaling. Halimbawa lamang ito, ang isang taong gumagamit ng sariling wika o dialekto ay nagpapakita ng kanyang kultura at pinagmulan. Sa ganitong paraan, ang wika ay naging simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang individual at bilang bahagi ng isang komunidad. Atin naman tatalakayin ang kasanayan sa pagbasa. Kapag tayo'y nagbabasa, hindi lang basta tinutukoy ang salita. Isipin ninyo ang teksto bilang mapang-imbestiga na may mensahe mula sa may akda. Kayo ang detective na susuri sa bawat linya para maintindihan ang ideya at mensahe. Ang mga katangian ng pagbasa ay ang mga sumusunod. Isang proseso. Ang mga pangyayari ay sunod-sunod at tuloy-tuloy. Aktibong gawain. Kailangan mag-isip at magsuri. Pag-unawa, layunin ay maunawaan ang mensahe ng may akda. May layunin, halimbawa, impormasyon, libangan, pag-aaral. May kasanayan, nahuhubog sa patuloy na pagsasanay. Nakabatay sa kaalaman. Mas marami kang alam, mas naiintindihan ang teksto. Komunikatibo at interaktibo. Ugnayan ng may akda at mambabasa. Kritikal at mapanuri. Suriin bago tanggapin ang impormasyon. At ang panghuli, kasangkapan sa pagkatuto. Palalawakin ang kaalaman at pag-iisip ng isang tao, lalong-lalo na ang bata. Andito naman tayo sa kasanayan sa pagsulat. Ang pagsulat ay parang pagpapakita ng larawan gamit ang salita. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating iniisip, damdamin at kaalaman sa malinaw at organisadong paraan. Narito naman ang kahalagahan ng pagsulat. Kasangkapan sa komunikasyon. Una ay ang kasangkapan sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagsulat, naipapahayag natin ang ating mensahe at impormasyon kahit hindi harapang nag-uusap ang mga tao. Pangalawa, instrumento sa edukasyon. Ang pagsulat ay ginagamit sa paggawa ng takdang aralin, pagsusulit
at pananaliksik na tumutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pagpapahayag ng saloobin at kaisipan. Nagiging daan ang pagsulat upang maipahayag natin ang ating damdamin, opinyon at lalong-lalo na ang ating karanasan sa malinaw na paraan. At ang pagpapanatili ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng mga nakasulat na akda na itatala at naipapamana ang tradisyon at mahalagang pangyayari sa lipunan. Sinasabi rin na ang pagsulat ay isang kasangkapan sa propesyon at karera. Mahalaga ang pagsulat sa paggawa ng liham, ulat at dokumento sa trabaho. Pag-unlad ng kritikal at analitikong pag-iisip. Hinahasa ng pagsulat ang kakayahang mag-isip ng malalim at organisado. Pagpapahayag ng identidad at pananaw. Na ipapakita ng isang tao ang kanyang paniniwala at personalidad sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin. Narito naman ang layunin ng pagsulat. Una ay ang magpabatid. Layunin itong magbigay ng malinaw at tamang impormasyon sa mambabasa. Karaniwang makikita ito sa mga ulat, artikulo, balita at sanaysay na nagbibigay kaalaman tungkol sa isang paksa. Layunin din ng pagsulat ang manghikayat. Nilalayon itong kumbinsihin ang mambabasa na tanggapin ang isang ideya o gumawa ng isang kilos. Halimbawa nito ay ang editorial, liham panukala, at patalastas na naglalayong magbigay impluwensya sa opinyon ng mga tao. Kasunod ay ang magpahayag. Layunin itong ipakita ang damdamin, karanasan at saloobin ng may akda. Madalas itong makita sa sanaysay, tula at personal na sulatin na nagpapakita ng emosyon at pananaw. Layunin din ng pagsulat ay ang maglibang. Isinusulat upang aliwin ang mga mambabasa. Kabilang dito ang mga kwento, nobela, dula at iba pang akdang pampanlitikan na nagbibigay saya at aral. Narito naman ang karagdagang layunin. Magpanuto o mag-record. Ginagamit ang pagsulat upang magturo ng tamang proseso o magtala ng mahalagang impormasyon. Halimbawa nito ang mga panuto, manual, tala-arawan at dokumentasyon ng mga pangyayari. Andito naman tayo sa pagbubuod, paraphrase at direktang sipi. Isipin na mahaba ang teksto at kailangan natin itong ipaliwanag. Ito ay ang pagbubuod. Pinaikling idea ng teksto. Halimbawa, ang pagbabasa ay proseso ng pag-unawa sa teksto at mensahe ng may akda. Paraphrase, ito ay ang sariling salita. Hindi binabago ang kahulugan. Halimbawa nito, ang pagbasa ay paraan ng pag-iintindi at pagsusuri ng mga salita upang maunawaan ang kahulugan. At ang panghuli ay ang direktang sipi. Eksaktong pahayag mula sa teksto. Halimbawa, ang pagbabasa ay isang proseso ng pag-unawa sa mga nakasulat na teksto, ayon kay Alday 2015. Ito ay ang mga katangian ng mga mananaliksik. Isipin natin ang mananaliksik bilang detective at guro sa sarili. Sila ay dapat na masipag, handa sa oras at pagsisikap. Mapanuri, sinusuri ang bawat detalye. Tapat, hindi binabago ang resulta. Responsable, tumatanggap ng pananagutan. Mapagmatyag at masino, organisado sa detalye. Malikhaing kaisipan, sila ay nakakaisip ng bagong paraan. Mapagpasensya at matyaga, sila ay handa sa mahahabang proseso. Tungkulin at responsibilidad. Tungkulin ay dapat na tapat at etikal na pananaliksik, planado, maayos, at may kredito sa mga sanggunian. Responsibilidad. Ito at tilihin ang integridad, igalang karapatan ng kalahok, malinaw na ulat, at isaalang-alang epekto sa lipunan.
Sa bahaging ito naman ay ipapakita natin kung paano nagagamit sa totoong sitwasyon ang pagbasa, pagsulat at pananaliksik. Una ay ang halimbawa sa pagbasa. Gamitin natin ang reading strategy sa isang artikulo sa Filipino. Halimbawa, may binasa tayong artikulo tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Habang nagbabasa, hindi lang tayo basta titingin sa mga salita. Unang gawin ay ang tingnan ang pamagat at hulaan kung tungkol saan ang teksto. Pangalawa, basahin ng mabuti ang bawat talata at alamin ang pangunahing ideya. At ang pangatlo, i-highlight o salungguhitan ang mahalagang impormasyon tulad ng pangunahing punto at mahalagang detalye. Pagkatapos nito, gamitin ang mga naka-highlight na ideya upang gumawa ng summary o pagbubuod. Sa ganitong paraan, mas madali nating maunawaan at matatandaan ang mensahe na binasa. At ito naman ang halimbawa sa pagsulat. Matapos magbasa ng isang teksto, maaari tayong magsulat ng sanaysay tungkol sa ating natutunan. Halimbawa, kung ang binasa ay tungkol sa kahalagahan ng pagbabasa, maaari kang magsulat ng sanaysay na nagpapahayag ng iyong opinyon at karanasan. Pero bago magsimula, mahalagang gumawa muna ng outline. Una, ilagay ang introduction. Pangalawa, isa-isahin ang mga pangunahing ideya sa katawan. At ang panghuli ay ang konklusyon. Sa paggawa ng outline, nagiging organisado ang mga ideya at mas malinaw ang daloy ng sulatin. Ganito rin ang ginagawa sa research paper upang hindi malito sa mga impormasyon. Dito naman tayo sa halimbawa sa pananaliksik. Sa pananaliksik naman, mahalaga ang maayos na proseso. Ito ang halimbawa. Una, gumawa ng survey upang mangalap ng datos mula sa mga kalahok. Pangalawa, tipunin at suriin ang mga sagot upang makita ang resulta. At ang panghuli, ipaliwanag ang kahulugan ng datos at iugnay sa layunin ng pag-aaral. At higit sa lahat, huwag kalimutang maglagay ng tamang citation o sanggunian upang kilalanin ang pinanggalingan ng impormasyon at maiwasan ang plagiarism. Ngayon naman, ating balikan ang mga mahalagang punto ng ating tinalakay. Narito ang mga pangunahing punto. Una ang wika. Ito ang tulay ng komunikasyon at paraan ng pagpapahayag ng kultura at identidad ng isang lipunan. Pangalawa ay ang pagbasa. Ito ay isang proseso ng pag-unawa, pagsusuri at pagkuha ng kahulugan mula sa teksto. Pangatlo ay ang pagsulat. Ito ang paraan ng pagpapahayag ng ideya, damdamin at alaman sa malinaw at organisadong paraan. Pagbubuod, paraphrase at direktang sipi. Ito ang mga mahalagang kasanayan sa paggamit ng teksto upang maipaliwanag ang impormasyon sa tama at etikal na paraan. Mananaliksik. Sila ay dapat na maging masipag, tapat, mapanuri at responsable sa bawat hakbang ng pananaliksik. Maraming salamat sa panunood. Tandaan, huwag kayong mapagod magsanay at matuto araw-araw. Sa patuloy na pagsisikap at tamang kaalaman, tiyak na magiging mahusay kayo sa let at sa inyong pagiging guro sa hinaharap. Balikan lamang ang key takeaways at huwag mahiyang magtanong kung may hindi naiintindihan. Maraming salamat!